So we are patuloy tayo sa series natin ng most valuable asset. So ano yung ating sinasabi natin ng most valuable asset? People. Yan. So people are our most valuable asset. So pinakamahalaga sa Panginoon ay people. Ano? So ministry na binigay sa atin ng Lord, dalawang klaseng ministry. Una is God ministry. Ano? We love God. Mamahalin natin si Lord, susunod tayo sa Lord, mag-worship tayo sa Lord, magsaserve tayo sa Lord. Ang pangalawang ministry na binigay sa atin ng Lord is people ministry. Ano? Loving God and then loving people. So kailangan po tayo sa Royal Gen, bawat isa sa atin bilang followers of Jesus Christ, magmamahal tayo sa mga tao. Ano? So, hindi lang tayo nagmamahal sa Lord, yung pag-ibig natin sa Lord, nakikita dun sa pagmamahal natin sa mga tao. Can you say amen? Amen. Ayan. So, punta tayo sa lesson natin for this Sunday sa Luke chapter 10. Ayan, familiar tayo dyan na Luke chapter 10. Sabi dyan, on one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Ano? So, gusto niya subukin si Jesus, isang expert sa law, expert sa Old Testament, expert sa Ten Commandments, sa mga commandments ni Moses. Gusto niya subukin si Jesus. Huwag isasagot ni Jesus. So, ang question niya, what must I do to inherit eternal life? So, sabi ni Jesus, what is written in the law, in our life? How do you read it? Ano ba yung sinasabi ng law? Ano sinasabi sa Old Testament? Sabi ng kausap ni Jesus, he answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as yourself. Ano? So makita natin, yung Old Testament, yung law, umiikot lang sa dalawang commandment. Ilan? Dalawa. Ano? Dalawang commandment lang. Una, love God. Pangalawa, Love your neighbor. love your neighbor. So dyan natin kinuha yung mission natin to love God and love people. Ano? So, mamahal natin sa Lord with all our hearts, with all our soul, with all our strength, with all our mind. And then, kung paano natin minamahal si God, mamahalin din natin yung ating neighbor, yung ating kapwa. Ano? So, ito lang yung ministry natin. Love God, love people. God ministry and people ministry. Ano? So, doon ang umiikot yung lahat ng law, lahat ng tinuturo ng Bible, lahat ng tinuturo ng Old Testament, ng New Testament, lahat ng buong Bible, ito lang pinapagawa sa atin. To love God, to believe in God, to serve God, to worship God, and to love people, to serve people. No? So you have answered correctly, sabi ni Jesus. You have answered correctly, do this and you will live. So sabi ng tao, but he wanted to justify himself, so he asked Jesus, who is my neighbor? Ano? Kasi gusto niyang i-qualify, gusto niya makita, gusto niya patunayan kay Jesus na nagmamahal naman siya sa neighbor niya. Ano? So, tinanong niya kay Jesus, who is my neighbor? So, ito yung pinaliwanag ni Jesus. Familiar tayo dito, no? Tawag dito yung Good Samaritan. Parang walang the Good Samaritan. Sabi ni Jesus, in reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho. So, saan galing? Jerusalem papunta sa Jericho. Ano? When he was attacked by robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. No? May isang lalaki naglalakbay, punta ng Jericho, may umatake sa kanya, mga magnanakaw, binugbog siya, kinuha lahat ng ari-arian niya, kinuha lahat ng, meron siya, pati damit niya kinuha, hubad-hubad na siya. Ano? Tapos, parang mukha, half dead na siya, mukha na siyang patay. Ano? Siguro meron na lang, nakikita content na may tao, pag na-picture may tao, bugbog sarado, duguan, tapos humihinga na lang ng konti na lang, naghihingalo na lang. Half dead. Tapos hubad pa. Ano? A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. Nakita ba hindi? Nakita, no? Nakita niya yung tao. Mukhang patay na. So, anong ginawa? Nakita niya, iniwasan. Iniwasan. Dumaan sa kabilang lugar. Ano? Imbis na madaan siya sa tapat ng tao, umiwas. So to a Levite, when he came to the place and saw him, nakita ba? Nakita rin. Pass by on the other side. Ano ginawa? Umiwas din. Ano? So yun na yung priest. Yung pangalawa yung Levite, nakita yung tao, duguan, bugbog sarado, naghihingalo, nakahubot-hubad,
iniwasan. Ano? But, a Samaritan as he traveled, came where the man was, nakita niya, and when he saw him, he took pity on him. Nanawa. He went to him, bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. Now the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Now, which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Then Jesus told him, go and do likewise. Ano? Tinanong kong expert in the law, sino ba yung neighbor ko? Sino yung aking kapwa? Sino yung aking dapat mahalin na kapwa? Ano? Pero, makita po ninyo sa kwento ni Jesus, hindi pinag-uusapan kung sino yung neighbor, na sino yung dapat mong tulungan, sino yung dapat mong mahalin. Ang sabi ni Jesus, doon sa huling usapan nila, which of these 3 do you think was a neighbor? So hindi pinag-uusapan, sino yung neighbor? Ang pinag-uusapan dito, be the neighbor. Ikaw yung maging neighbor. Nakukuha niyo ba? Nasusundan po ninyo? Ano? Hindi pinag-uusapan yung sino yung neighbor na dapat kong mahalin. Ibig sabihin, pinag-uusapan, sinasabi ni Jesus, sa tinuturo ni Jesus, ikaw yung maging neighbor na nagmamahal. Ikaw yung maging mabuting neighbor na tumutulong. Ano? Kaya tawag dito, good Samaritan. Kaya tawag dito, good Samaritan. Kasi siya yung good neighbor. Natindihan po natin? Ano? So, huwag mong mahalin, huwag mong hanapin yung mga taong sino yung dapat kong kapwa, sino yung dapat kong tulungan, sino yung dapat kong tulungan. Pinag-usapan dito, ikaw ba? Ikaw ba mabuting neighbor ka ba? Tanong mo katabi mo, mabuti ka bang neighbor? Ibig sabihin nun, mabuting kapwa ka ba? No? So, ang topic natin this morning ay good neighbor. So, sabi mo, good neighbor. Neighbor. Yan. So, yung pag-usapan natin, paano ba maging good neighbor? Ano? Ikukuha natin yung pinag-aralan natin sa binasa natin ng Good Samaritan. Ano? Nagpakita siya ng pagiging good neighbor. Paano natin yung may apply sa buhay natin? Ano yung mga kailangan, ano yung mga tinuturo sa atin ng Lord? Ano yung mga gusto ng Lord na matutunan natin, may apply natin, magawa natin sa buhay po natin. Ready na po tayo? Ano? Sabi mo sa katabi mo, good neighbor ka ba? Good neighbor ka ba? No? So, unang point natin, people first. Sabi mo, people first. People first. Ano? Ibig sabihin, unahin natin yung mga tao. Ano? Unahin yung mga tao. Sabi na po yan, sa verse 31. Sabi sa Luke chapter 10, verse 31. So, nakita natin kanina, no? A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. May priest, dumaan yung sa panahon ni Jesus, yung priest, siya yung nag-offer ng sacrifices, siya yung representative ng mga tao kay God. Pag gusto ng mga tao ng prayer, gusto ng mga tao na mag-offer ng sacrifice, siya yung mediator sa pagitan ng tao at saka ni God. Siya yung nagre-represent sa mga tao kay God. Tapos yung priest, representative din siya ng God sa mga tao. No? So pag may gusto sabihin si God sa mga tao, sasabihin niya sa priest. Pag may mensahe si God sa mga tao, sasabihin niya sa priest. So si priest, representative ng tao, representative ni God. Intindihan mo natin? Pero nung nakita niya na merong tao na duguan, naghihingalo, bubot-ubad, nilampasan niya, iniwasan niya. Tapos, sumunod pa, so too ay a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. So, dalawang klaseng tao, priest tsaka Levite. Ano? Question, bakit nila iniwasan? Ba't sila umiwas? Ano? Bakit nila hindi tinulungan yung tao na duguan? Hindi nila nakita nila duguan? Nakita lang siguro, isip nila baka patay na, naghihingalo. Bakit nila iniwasan? Bakit kaya? Walang pakialam. Ano? Pwedeng isipin natin walang pakialam. Pwedeng isipin natin istorbo.
malalim na reason. Yun po yung kailangan natin, kapag nag-aaral pa tayo ng Bible, kailangan natin maintindihan. Iniisip natin yung mas malalim na dahilan, bakit nila iniwasan. Ano? Kasi po, nagsaserve, si priest tsaka si Levite, nagsaserve sila sa templo. Si priest, siya po yung, sabi natin siya, nag-offer ng sacrifices. Siya yung pumapasok doon sa holy place, siya yung pumapasok doon sa Holy of Holies. Ang ginagawa niya, siya yung pumapatay doon sa mga hayop, tapos kinukuha niya yung dugo, nilalagay niya sa altar, yung hayop, susunogin sa altar. Yan ang ginagawa ng priest. Yung Levite, ang ginagawa naman ng Levite, tumutulong siya sa priest. Siya yung assistant ng priest, siya yung nagpe-prepare, naglilinis ng temple, naghahanda ng mga kailangan gamitin, tubig, nagpe-prepare ng mga kandila, ng apoy, ng mga langis, yung mga naglilinis ng mga utensils, yung mga bowls, sila lahat yun. Ano? So, lahat ng ginagawa yung priest, siya yung nagpapatay ng sacrifice, in-offer sa Lord, ang assistant yung Levite. No, pareho sila nagsaserve sa templo. Ano? Magkaiba lang ang ginagawa, pero pareho sila nagsaserve sa templo. Ngayon, tingnan natin sa Numbers. Sabi sa Numbers chapter 19. Sabi nga, whoever touches a human corpse will be unclean for 7 days. Pag humipo ka sa isang taong patay, duguan, patay, magiging unclean ka. Ano? Tapos pag unclean sila, sabi nga, they must purify themselves with the water. Ilang araw sila unclean? 7 Ilang araw? 7 7 days, 1 week. Ano? They must purify themselves with the water on the 3rd day. On the 7th day, then they will be clean. But if they do not purify themselves on the 3rd and 7th days, they will not be clean. Pag humawak daw sila sa taong patay, kahit sa animal na patay, magiging unclean sila ng 7 days. 3rd day, kailangan nila maghugas. 7th day, kailangan nila maghugas. Ligo. Ano? Tsaka na sila magiging clean. Nakuha niyo pa? And then sabi pa dyan, if they fail to purify themselves after touching a human corpse, they defile the Lord's tabernacle. They must be cut off from Israel because the water of cleansing has not been sprinkled on them. They are unclean, their uncleanness remains on them. So ang sabi, pag humawak sila sa taong patay or sa hayop na patay, magiging unclean sila. Pag unclean, hindi pwedeng pumasok sa temple. Nakakali niya? Dahil unclean sila, di sila pwedeng pumasok sa temple, di nila pwedeng gawin yung ministry nila sa temple. Ano? Kailangan pa nila maghintay ng another 7 days para sila makapag-serve uli sa temple. So, naintindihan po ninyo? Bakit nila iniwasan yung tao? Kasi, kung patay ito, may tugo, magiging unclean ako, hindi ko magagawa yung ministry ko sa templo. Sundan po natin? So, bakit ganon? Kasi, bakit natin itong pinag-aaralan? Kasi po, minsan, nagiging focus natin, yung ministry natin sa Lord, yung ministry natin sa templo, yung ministry natin sa church, pero napapabayaan natin yung totoo nating ministry na people ministry. Minsan, mas importante yung ministry natin sa church kaysa sa people ministry. Yun po yung point natin dito. Ano? Kaya sabi natin, ang point natin, people first. Sabi mo, people first. No? Itong thinking ng priest tsaka Levite, mas importante sa kanila yung gagawin nila sa templo kaysa yung gagawin nila sa ibang tao. Hindi ko ito pwedeng tulungan, hindi ko ito pwedeng hawakan kasi magiging unclean ako. Hindi ko magagawa yung dapat kong gawin sa templo. Pero pinapakita dito ni Jesus, yung heart ni Jesus, yung heart ng Lord, yung heart ni God. Ang sinasabi ng Lord, mas importante yung pagtulong sa tao, mas importante yung pagmamahal sa tao kaysa yung ginagawa niya sa loob ng church, yung ginagawa niya sa loob ng templo. No? Ito yung pinag-aaralan natin before. Pwede tumutugtog tayo, pwede kumakanta tayo, pwede nagtuturo tayo ng Word of God sa church, sa loob ng church. Pero, yung pagtulong sa tao, hindi natin ginagawa. Yung pagtulong sa mga nangangailangan, hindi natin nagagawa. Yung pag-reach out sa mga taong kailangan ng Jesus, kailangan ng healing, kailangan ng comfort, kailangan ng encouragement, yung pakiramdam nila, nag-iisa sila, kailangan nila ng companion, kailangan nila ng maramdaman nila na mahal sila ni God, pero hindi nagagawa
kasi busy tayo sa ministry sa loob ng church. Busy tayo sa pagkanta, busy tayo sa pagtugtog, busy tayo sa pagtuturo ng Word of God. Wala tayong time para mag-ministry sa mga tao sa labas. No? Ganun ba nangyayari sa mga church? Ganun kayo nangyayari sa mga tao, sa mga Kristiyano? Na busy na tayo sa ministry sa loob ng church, di tayo nag-win souls, di tayo nag-make disciples, di tayo nag-reach out sa mga tao. Napabayaan na natin yung mga taong kailangan ng tulong. Yung mga nakikita natin sa nakakasulubong natin sa daan na nakangiti naman, mukhang masaya, mukhang okay, pero deep inside, di pala okay. Masakta pala yung pamilya. Ano? Kami, ganun yung nangyari sa amin. Ako nagtuturo ko ng Word of God, pero maghihiwalay na pala kami mag-asawa. Meron nang tumulong sa amin. No? Kaya po sabi natin, sacrifice yourself for other people. Don't sacrifice other people for yourself. Ano? Yung priest tsaka yung Levite, isasakripisyo nila yung taong nakahiga doon sa kasadaan, nakahiga sa lupa, ubot-ubad, naghihingalo. Sinakripisyo nila yun para doon sa gagawin nilang ministry. Nasusundan natin? Imbis na, di baling hindi ako makapag-ministry, di baling hindi ako makapunta sa templo, di baling maging ang clean ako for 7 days, pero may natulungan naman ako. Nasusundan yan? No? Di baling hindi tayo, minsan, sobrang busy natin, may ginagawa kasi ako, hindi ko kaya mag-win souls, hindi ko kaya mag-evangelize, kasi busy ako. May trabaho ako, may family ako. Hindi ko kaya magsakripisyo. Hindi ko kaya mag-lead ng cell group kasi busy ako during the week. Marami akong ginagawa, marami akong trabaho sa school, marami akong projects, marami akong assignments. Ano? Hindi ako makapunta sa church kasi kailangan ko tapusin yung mga projects ko, kailangan ko tapusin yung mga assignments, kailangan ko mag-review sa exam. Diba? Baka pwedeng kailangan natin mag-sacrifice ng mga ginagawa natin para sa ibang tao. Sabi sa mga people first. Diba? Hindi ako pwede kasi, pasensya na late ako, nahuli ako kasi meron pa akong tinapos, meron pa akong ginawa. Pasensya na daw pa ako punta kasi meron pa akong kailangan tapusin. Diba minsan gano'n tayo mag-isip? Pero di ba pwedeng minsan magsakripisyo naman tayo para sa ibang tao? Ano? Yung para makapag-win souls, para makapag-disciple tayo, makapag-lead tayo ng cell group, makapagdala tayo ng mga tao sa Lord. Ano? Yung mga tao kailangan ng tulong, mga tulungan natin. Yung mga tao kailangan ng encouragement, ma-encourage natin. Yung mga tao kailangan ng kausap, meron silang makausap. Ano? Magsasakripisyo lang tayo ng konti. Sabi sa tulong kahit konti lang. Diba? Pakiusap naman. Utang na loob. Kahit konti lang. Diba? Sasakripisyo lang tayo ng konting oras. Mga 1 day a week. Okay? 3 hours a week. Ano? 6 hours a week. Para lang pag Sunday, punta tayo pag Sunday. Pagka cell group, punta tayo sa cell group. Pag kailangan mag-reach out, mag-evangelize, magpunta tayo. Ano? Maging available tayo. Magsasakripisyo tayo to be available, to be trained, para makapag-win souls, makapag-disciple tayo. Ano? It's not about us, it's for other people. Kasi gusto natin, maipadama sa ibang tao yung love ng Lord para sa kanila. Nakuha po natin? Yes. Ano? Sobrang mahal tayo ng Lord. Sabi sa tanong, mahal ka ng Lord. Alam mo, sobrang mahal tayo ng Lord na hindi lang siya namatay sa cross para sa atin. Gusto niya tayong alagaan. At gusto niyang tayong alagaan sa pamamagitan ng ibang tao, sa pamamagitan ng mga shepherd, mga pastor, mga leader, mga mentor. Gusto niya tayong alagaan. Ano? Kaya lang, minsan tayo ayaw natin magpaalaga. Tapos gusto rin tayo ng Lord na gamitin na mag-alaga naman sa ibang tao. Kasi nga, yung mga tao, kailangan nilang maranasan na mahal sila ng Lord. Yun yung pinag-aralan natin ng mga nakaraang Sunday. Ang daming sugatan, ang daming injured, ang daming nawawala, ang daming nanghihina, ang daming may sakit, pero walang available na shepherd. Walang available na mag-aalaga. Kasi nga, busy. Hindi kaya mag-sacrifice sa kanilang sarili. No? Kagaya nitong praise, inuna pa nila yung sarili nila. Praise God, meron mga tao na sa amin, kami praise God,
may mga tao na naranasan natin yung love ng Lord kasi may nagsakripisyo para sa atin. Ano? Yung mentors ko, pupunta pa yun sa Malolos, galing ng Pampanga, pupunta ng Pampanga para lang i-meet kami, para lang kausapin kami. Ano? Gumagasta sila ng oras nila, ng pagod nila, ng pera nila, para lang i-meet kami, para lang makausap kami, para may makakausap kami, may tutulong sa amin, mayroong sasagot ng mga tanong namin, may mag-guide sa amin, may maglilid sa amin. Ano? May mga taong nagsasakripisyo. At ganoon din tayo, na-experience natin na kaya tayo malapit sa Lord, kaya tayo nag-grow sa Lord, kaya tayo na mas nakilala natin si Lord kasi may mga taong nagsakripisyo para sa atin. Ano? And tinatawag tayo ng Lord para tayo naman, yung tumulong sa atin, tayo naman yung tumulong. Yung nagbigay sa atin, tayo naman yung magbigay. Yung nagsakripisyo sa atin, tayo naman ang magsakripisyo para sa iba. Sundan po natin. Ano? So, ang point lang po natin dito, sabi ko sa atin ng people first. People first. Ano? So, people first, then money, then things. Sabi natin na malakas, people first, People first. then money, Then money. then things. Then things. Kasi minsan, masyado natin, di ba, busy tayo para kumita ng pera, busy tayo sa trabaho, kasi kailangan natin ng pera. Ano? Bakit mo kailangan ng pera? Kasi para may pambili ako ng mga bagay. Ano? Kaya minsan, wala tayong time para sa mga tao. Di ba, minsan kahit sa family, ano? Wala tayong time sa anak, wala tayong time sa family, kasi nga nagtatrabaho tayo. Kasi bakit tayo nagtatrabaho? Para kumita ng pera. Pa tayo kailangan kumita ng pera para may pambili. Para may pambayad sa tuition, para may pambili ng damit, para may bayad sa bills, may pambili ng pagkain. Ano? Pero nagkukulang na tayo ng time sa tao. Kaya ang topic natin, ano, most valuable asset. People are our most valuable asset. Hindi pera, hindi bagay, kundi tao. Sabi ko sa mga people first. People first. Ano? Diyan mo talaga mararamdaman yung authentic na love. Sabi mo, authentic. Yung totoo. Ano? Yung hindi peke. Yung uunahin ka, tutulungan ka, mamahalin ka, gagawin ka ng mabuti na walang hinahanap na kapalit. Ano? Hindi dahil sa pera, hindi dahil palabas lang. Ano yung palabas lang? Ano? Yung for show. Pakita tao. Diba? Mamahalin ka lang para mapakita sa ibang tao na okay ka. No? Papakitaan ka ng maganda para maganda yung tingin mo sa kanila. Nakilala ba kayo gano'n? Marami na akong kilalang gano'n. Marami na akong nakitang gano'n. Tutulungan ka kasi para maganda yung tingin mo sa kanila. Hindi totoong tulong. Diba? Ang daming ganyan. Politiko. No? Mababait ang politiko pagka kampanya. Pupuntahan ka, araw-araw, magbabahay-bahay. Babatiin ka kung kumustahin ka. Pero pag nanalo na, hindi ka napapansinin. Pahirapan na yung pagpila. Diba? Ikaw na yung pipila, ikaw na yung mahihirapan, ikaw na yung hindi papansinin. Kasi katapos na yung eleksyon. Pero during the campaign, babatiin ka, kumustahin ka, tutulungan ka. Diba? Ganyan yung mga politiko. Hindi naman lahat. Pero marami. Kakausapin ka lang, babatiin ka lang, gagawin ka ng maganda kasi nga, kampanya. Para manalo siya sa eleksyon. So, ano ba yun? Totoong tulong o hindi? Yeah? Peke. Diba? Pero ang hinahanap ng Lord, yung authentic na love. Authentic na tulong. Authentic na pagkalinga sa mga tao. You know? Minsan, ginagawa lang din pagka may title. Kapag ano na ako, diba? Hindi naman ako pastor, kaya hindi ko gagawin yan. Yan, ibig sabihin, kailangan may title ka ng pastor, tsaka mo lang gagawin. Diba? Eh, hindi naman ako, wala naman ako ministry sa church. Diba? Hindi naman ako ministry head, hindi naman ako deacon, hindi naman ako elder. Ba't ko gagawin yan? No? So, kaya natin ginagawa, hindi dahil sa title. Nasundan natin? Gawin mo kasi yun yung tama. Kahit wala kang title, kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka elder, kahit hindi ka leader, kahit hindi ka deacon, tumulong ka, mag-disciple ka, mag-win souls ka. Kasi nga, yun ang gusto ng Lord. Hindi mo siya gagawin dahil may title ka or dahil para sa title. Gagawin mo, gusto ko maging pastor, gusto ko maging leader, kaya ako gagawin yun, tutulong ko sa mga tao. Diba?
Pinag-usapan natin authentic. Sabi sa tabi mo, authentic. No? Hindi para sa title, hindi para sa recognition, hindi para mabigyan ka ng award, hindi para makilala ka, hindi para taas ka ng mga tao. Kahit walang nakakakita, kagaya nung sa kwento natin, yung tao na duguan, yung tao na naghihingalo, tinulungan ng Samaritan kahit walang nakakakita. Ano? Kasi nga, hindi tungkol sa title, hindi tungkol sa pakitang tao, hindi tungkol sa recognition. Ginawa lang niya yun kasi gusto niya tumulong. No? So, unang point natin, sa tabi mo, people first. People first. Ano? People first, authentic, totoo, hindi peke, hindi para sa pera, hindi para sa title, hindi para sa posisyon, hindi para kumita, hindi para makilala ka, hindi para manalo sa eleksyon, kasi totoo ka lang. Ano? Ang totoong politiko, ano? May eleksyon o wala, manalo o matalo, pareho lang siya. Ano? Kung binabati ka niya ng kampanya, kahit matalo siya sa eleksyon, babatiin ka pa rin. Manalo matalo siya sa eleksyon, babatiin ka pa rin. Ano? Yung hindi yun yung pagka nakaupo, bumabagyo, tumutulong. Pero pagka hindi na nakaupo sa posisyon, wala na. Bumabagyo, nandun pa rin yun. Kasi yun totoo. Nasundan niya? Yung nagpapamigay ng ayuda, tumutulong sa mga tao kasi nga siya yung nanalo, siya yung nakaupo. Pag natalo yun, dapat kahit na totoo siya tumutulong, kahit talo na siya, wala nang eleksyon, pag kailangan ng ayuda, nandun pa rin, makikita mo pa rin ang bibigay pa rin. Kasi ito totoo. No, pag hindi mo siya nakita, ibig sabihin, yung ginagawa niya before, kailan niya ginawa yun? Para sa eleksyon, para sa posisyon. No? So wala naman dito lang. Hindi mo tayo politiko. Pangalawa, equal treatment. Sabi sa kanong equal treatment. No? Sabi sa verse 3, but a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Ano? Kaya pumunta doon sa ganyang usapan, yung isang expert in the law, lumapit kay Jesus, gustong subukin si Jesus. Tapos sabi niya kay Jesus, who is my neighbor? No? Sabi mo, who is my neighbor? Bakit ganun yung tanong niya? Kasi nga, meron silang paniwala, meron silang practice, Jew help Jews. Samaritan help Samaritans. Ganun lang sila. Nila-practice nila. Pag Hudyo ka, tulungan mo Hudyo. Pag Hudyo ka, mahalin mo Hudyo. Pag Samaritano ka, mahalin mo Samaritano. Pag Samaritano ka, tulungan mo Samaritano. Ganun lang sila. Mayroon silang divide. Hindi ko pwedeng tulungan yung hindi Jew. Hindi ko pwedeng mahalin yung hindi Jew. Kung sino lang yung Jew, ilang mamahalin ko. No? Minsan ganun tayo. Pag hindi ka royal gen, hindi ka tutulungan. Pag hindi kita kapamilya, hindi kita tutulungan, pamilya ko lang. Di ba minsan ganun tayo? Bakit kita tutulungan? Ba't kita pakainin? Hindi naman kita anak. Hindi naman kita kapamilya. Hindi naman kita kasama sa church. Hindi ka naman Christian. Diba? Tutulungan ko lang yung Christian lang. Tapos, tinutulungan mo ba ako? Tutulungan kita kasi tinutulungan mo ako. Pag hindi kita tutulungan kasi hindi mo naman tinutulungan. Hindi mo naman pinapansin. Nasundan niya yung concept, yung principle ng Lord. Ano? Sa Lord, ang gusto ng Lord, walang Jew, walang Samaritan. Walang pinipili. Sabi ko sa tabi, walang pinipili. Walang pinipili. Walang favoritism. Equal treatment. Sa Lord, walang Jew, walang Samaritan. Pantay-pantay, pare-pareho. No? Walang Kristiyano, walang unbeliever, lahat tao. Walang mayaman, walang mahirap. Tumutulong o hindi, kaya magbayad o hindi, kaya magsukli o hindi, tulungan mo lahat. Equal treatment. Walang favoritism. Marami na ako nakita. Hindi naman dito. Yung papansinin mo kasi yung pumasok, importante tao, may pera, mayaman, may posisyon. Pag yung pumasok, nobody, hindi papansinin. Ano? Pag may pumasok dyan na mahirap, nagagawin, ay na may pera, may posisyon, nagagawin mo, papaupuin mo pa sa harap, lalagay mo doon sa lugar na malamig, may ventilador, bibigyan mo ng tubig, papakainin mo,
No, minsan gano'n, no? Pero pag yung pumasok, wala namang hindi mo kilala, walang iba yung tsurang mahirap, ano? Pupuin mo lang doon sa sulok. Tapos okay na yun. Doon na lang siya. Kailangan yung mga may pera, doon sila sa malamig. Nasusundan niya? Minsan gano'n tayo mag-treat. Pero si Lord, ayaw ng Lord. Sa Lord, walang favoritism. Ano? Hindi mo mamahalin yung mga taong mababait lang, may pera lang, maayos manamit, may position, may pera. Mahalin mo lahat. Sabi sa kanila, mahalin mo lahat. Ano? Yung impartial, nakakita na-express na rin ako yung pagka, eto yung nagsalita, hindi pinapansin. Pag ito yung nagsalita, pareho lang naman sila na sinabi. Pag ito yung nagsalita, siya papansinin, siya papakinggan. No? Bakit gano'n? Kasi nga, may partiality, may favoritism. Ano mararamdaman mo kung ikaw yun? Di ba? Same lang naman kami na sinabi, ba't ako tinitilangin mo na siya pinakinggan? Kasi hindi ka favorite. Kawawa naman, di ba? No? So sa atin, huwag natin pa-experience, yung kung meron tayong experience na gano'n, mag-stop sa akin. Sabi mo sa sarili mo, mag-stop sa akin. Huwag mo nang iparana sa iba, yung na-experience mo na gano'n. Minsan sila favorite, ikaw di ka favorite, kawawa ka naman. Wala nakikinig sa'yo, wala nagbibigay sa'yo ng attention, wala pumapansin sa'yo. Ano? Sabi dyan, playing favorites is one of the damaging problems in any group of people. Kaya sabi mo sa tabi mo, walang favoritism. Ano? Equal treatment lang. Itong Samaritan, yung tinulungan niya yung tao, di niya inisip, di niya tinanong, ano ka ba, Christian ka ba? Ano ka ba, Jew ka ba? Di ba? Di niya pinag-isipan yun. Ano ka ba? Naniniwala ka ba kay God? Di nila tinanong, di nila in-interview. Kahit sino man yun, tinulungan niya. Nasundan natin? Ano? Dapat pag gano'n tayo, huwag mo nang isipin, ano ba itong tao na to? Sino ba itong tao na to? Pwede ko okay ba itong tulungan? Pag tinulungan ko ba to? Isipan ba na ako ng maganda? Pag tinulungan ko ba ito, masusuklihan ba niya ako? Pag tinulungan ko ba ito, tatawin naman ba na ako ng utang na loob? Huwag mo nang isipin yun. Kung sinasabi sa inyo ng Lord na tumulong ka. Sundan natin? Ano? Sabi pa dyan, impartiality is favoritism for justice. Impartiality is favoritism for justice. Parang malalim, ano? No? Ibig sabihin, pag gusto mo maging impartial, favorite mo justice. Nasundan natin? No? Pag gusto mo ng pagkapantay-pantay, kailangan gustuhin mo yung favor mo nasa justice, nasa hustisya, nasa pagkakapantay-pantay. Pinag-aralan natin yung nakaraan, di ba nabanggit ko na? Ano? Minsan, naiinis lang tayo pag tayo na-agrabyado. Pero, pag ibang tayo na-agrabyado, wala tayong pakialam. Kaya dapat po, matutunan natin na maiinis ka pag kahit hindi ikaw yung na-agrabyado. Ayaw mo na merong na-agrabyado kahit sino man yun. Sundan natin? Ano? Ngayon, usong-usong, daming naiinis, daming nagagalit. Gusto nila palayain si Duterte. Gusto nila pauwiin si Duterte. Okay naman yun. Ano? Pero pagka yung ordinaryong tao, yung hindi kilala, magrarally ba yung mga tao para palayain yung tao na yun ng Gaseta? Ano? Kasi kailan tayo nag-iingay? Kasi nga, kilala yung tao, presidente ng Pilipinas. E paano yung ordinaryong tao, sino yung magrarally para sa kanya, para palayain siya? Minsan gano'n ang nangyayari. Ano? So huwag tayo gano'n. Sabi sa tabi, huwag tayong gano'n. Huwag gano'n, bebe. Next point, extra mile. Pamuling point natin, extra mile. Sabi sa tabi, extra mile. No? Paano maging good neighbor? Paano tayo magiging good neighbor? Una, people first. Ano? Bago magawin yung ministry mo sa church, importante yung ministry sa church. Hindi natin sinasabi huwag tayo mag-ministry sa church. Importante yun. Pero mas importante yung tao. Pwede kumanta ka sa harap, pwede tumugtog ka sa harap, pwede nagturo ka ng word of God sa harap. Tapos, after nun, hindi ka na mamamansin ng mga tao. Huwag ganon. Sabi mo ba ganon? Kailangan people first. Yung ministry na ginagawa mo sa stage, kailangan po nararamdaman din sa baba ng stage. Ano? Pwede nag-encourage ka ng mga tao sa stage, pero sa baba, hindi ka nang encourage. Dapat po, di ba? Nasundan natin,
Kung nag-encourage ka ng tao sa stage, kahit sa baba ng stage, nag-encourage ka pa rin. So people first. Pangalawa, gusto natin maging good neighbor, equal treatment. Huwag mo lang pansinin yung mga may kaya, may pera, may posisyon. Huwag mo lang pansinin yung mga taong okay, yung mga taong nagmamahal sa'yo. Kahit sinong tao, pansinin natin, bigyan natin attention, tulungan natin. Huwag tayo mamili. No? Yung pangatlo, extra mile. Ano ginawa nung Good Samaritan? We went to him, bandage his wounds. No? Yung mga sugat niya, nilinis, nilagyan ng bandage. Pouring on oil and wine. Nilagyan niya kasi, kumbaga sabihin na natin, ginamot. Nilagyan ng ointment. Ano? Pero para niyo, oil and wine, magastos yun. No? Yung sarili mong meron kang oil, meron kang wine, imbis na gamitin niya sa ibang bagay, nilagay niya doon sa sugat ng tao. Ano ba? He put the man on his own donkey. Isinakay niya doon sa sasakyan niya. Di ba? Donkey, sabihin, kung isa lang ang kayang isakay nun, siya maglalakad na siya. Kasi may sakay na yung donkey niya. Dapat komportable siya, sinakripisyo niya yung sarili niyang comfort para maisakay niya yung taong sugatan. Yung taong naghihingalo doon sa sasakyan niya. Ano? Sa tanong mo, sacrifice. Extra mile. Ano pa? Brought him to an inn. Ipinasok niya sa isang kumbaga parang sa hotel. Binok niya ng kwarto. Nilagay niya doon sa magandang higaan. Inihiga niya doon yung naghihingalo para gumaling, para maginamahan. Kasi yung tao na yon galing nakahiga doon sa lupa, sa damuhan, sa dabagan. Ngayon, inihiga niya sa magandang higaan. Nasundan natin? Tapos, took care of him, inalagaan niya. Siguro, pinakain niya, pinainom niya ng tubig, binihisan niya, kinumutan pa niya, nilagay niya ng magandang unan. Natin niyo po yung extra mile. Saan ulit sa tayo mo extra mile? Extra mile. Sobra-sobra yung ginawa ng Good Samaritan. Ginamot yung sugat, nilinis, pinaliguan, binihisan, sinakay sa sasakyan, inilagay sa magandang kwarto. Tapos, makita niyo yung pag ginawa mo yun, nagsakripisyo ka. Nabawasan ka ng oras. Nabawasan ka ng nag-effort ka. Imbis na nakapunta na siya doon sa pupuntahan niya, na-delay pa siya. Kasi, humano pa siya ng inn. Idinala pa niya doon. Inalagaan pa niya doon. So, natin? Extra mile. The next day, he took out 2 denarii. Ano yung 2 denarii? Ano yung 2 denarii? Yung denarii, isang araw na sweldo. Minimum wage. So, pasabi niyan siguro mga 500 pesos. 2 denarii, 1,000 pesos. He took out 2 denarii, gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Pag kulang pa yung 1,000 pesos, babalik ako, kung ano man yung extra, babayaran ko. Sabi mo rin sa tanong mo, extra mile. Extra mile. Magsasakripisyo ka talaga. Diba? Yung gigising ka ng maaga, kailangan mo na kung merong cell group ng Wednesday, yung Wednesday na yon, talagang itatabi mo na yon. Hindi ako pwede mag-schedule ng araw na yon kasi para sa cell group yun. Kasi may minute ako ng mga tao. May share ako ng Word of God. Okay, mag-meet kami sa coffee shop, mag-uusap lang kami, encourage ko na siya, pagkwentuhan ko na siya. Isa-sacrifice ko yung oras ko na yon, ako yung magbabayad ng kape, pupunta ako doon, mamasahe ako doon, kasi nga, mag-spend ako ng time para tumulong sa ibang tao. Minsan dito, after the church, maghahatid ka pa. Magbabayad ka ng gas. Yung oras mo, kasi maghahatid ka pa, magbabalik ka pa, kung malayo pa yung paghatiran mo. Sacrifice. Ano sa tanong mo? Extra mile. Sacrifice. Diba? Gumagasta ka ng pera, gumagasta ka ng oras, gumagasta ka ng effort. Pero bakit mo siya ginagawa? Kasi loving God, loving people. People ministry. Hindi lang yung pumupunta tayo, hindi yung pagpunta natin sa church. Gigising ka maaga, yung Sunday mo, imbis na may gagawin kang iba,
Sa church muna. Unahin ko muna yung church. Ano? Kaya bakit pa natin kailangan mag-meet every Sunday? Bakit kailangan pa natin pumunta sa church? Pwede naman tayo, marami naman ngayon sa YouTube. Diba? Mag-YouTube lang tayo, manood na lang tayo ng church sa YouTube. Pwede naman yun, diba? Pwede yun. Mag-worship na lang tayo sa kanya-kanya natin bahay, manood na lang tayo sa kanya-kanya natin mga YouTube. Ganun na lang gawin natin. Bakit pa tayo pupunta sa church? Kasi sa church, may imi-meet ka na tao. Diba? Kaya tayo nag-meet pag Sunday kasi may makikita ka na tao. Pwede naman talaga magkanya-kanya lang tayo pag Sunday. Kaya doon, hindi mo mamimit yung ibang tao. Diba? Kaya tayo nag-meet sa church, kaya tayo nagsasama-sama pag Sunday, pag cell group, kasi nga, may imi-meet ka na tao. Kaya po, ang point natin, people first, people treatment, extra mile. Mag-extra mile ka talaga. Aalis ka ng bahay, gising ka ng maaga, maliligo ka, yung wala kang ibang gagawin ng araw na yun, ng oras na yun, pupunta ka sa church kasi nga may mimit ka na di ka lang uma-attend dito. Ano? Di ka lang uma-attend, di ka lang nakikinig. Yung pagpunta mo dito, in-encourage mo yung mga kasama mo. Ay, nagkita-kita tayo, kung kumustahan tayo. So, yung questions natin, pag nakita-kita, ano yung unang question? Kamusta? Sabi mo sa tabi mo, kamusta? Kamusta? Diba? Kinumusta mo yung tao kasi hindi mo alam, yung tao na yun, during the week, baka mayroon siya mga dinaanan, may mga pinagdaanan siya, may mga problema siya, tapos walang kumusta sa kanya. No? Ano yung pangalawang question? How can I help? Ano? Di ba lang kayo namusta, nag-o-offer ka ng help. Paano makakatulong? Ano? Di ba naman kayang itulong lahat, pero baka meron kang pwedeng gawin. Ano? Minsan pag may umutang sa amin, ano, merong pastor na tumawag sa akin, kailangan nangihiram siya ng 5,000. Alam ko na agad, baka hindi masole. Ano? Kaya ginagawa namin, principle namin, pag may nanghihiram, hindi namin pahihiramin, bibigyan na lang namin. Binigyan na lang namin ng 2K. Ano? Hindi po, 5,000 kailangan niya. Pag 5,000, pabayaran mo 5,000, baka hindi na ito magbayad. So, binigyan na lang namin ng 2K. Ano? Yun, kalimutan na yun. Magbayad siya o hindi, okay lang. No, hindi na nga nagbigay. Hindi na nagbayad, hindi na nagparamdam. Pero at least kami, tumulong na kami. Hindi pa sasakit ulo namin na nasa bayan, hindi nagbayad, hindi nagbigay, hindi na namin iniisip yun. Hindi na kami nawawala ng tulog kasi nasa nakatulong na kami. So, ganun ginagawa namin. Minsan, pag may nanghiram ng 2,000, kung meron kang 500, bigyan mo na ng 500. Magbayad o hindi, okay na yan. Ano? Ganun na lang. Hindi mo na iniisip hindi mo na siya iniisipan na hindi nagbayad ng utang, di ba? Hindi ka na nahihirapan na iniisip mo pa sino mo yung hindi nagbayad ng utang, nililista mo pa, magkano na yung hindi pa na nabayaran. Hindi mo na iniisip nyo kasi tumulong ka na lang. Ano, ganun yung principle. Pag may nanghihirap, hindi mo naman, alam mo, hindi kaya magbayad, bigyan mo na lang ng kahit magkano ka ma'am, at least nakatulong ka pa rin. Ano? So, ba't ba tayo napunta doon? Tayo napunta sa utang. Yan, so how can I help? How can I help? Ano? Paano ka makakatulong? Ganun lang, kung kaya mong tumulong, kung kaya mong bigyan ng 200, 100, okay na yun. Ano? At yung tulong natin, no strings attached. Sabi mo, no strings attached. Ano? Kasi pag may string na naka-attach, pwede mong gamitin yun eh. Paano mo gagawin? Pwede mong i-manipulate yung tao. Ano? Yung pag tinulungan kita, dapat tulungan mo naman ako. Dapat pumunta ka ng church every Sunday kasi tinulungan kita. Manipulation yun. Ano? Hindi totoong tulong. Kasi kaya ginamit mo yung pagtulong mo para manipulahin yung tao. Dapat pumunta ka sa Bible study, dapat pumunta ka sa cell group kasi pinakain ka kasi tinulungan kita. Ano? Ginagamit mong weapon yung pagtulong mo para manipulate yung tao. Sabi mo sa atin, huwag ganun. Huwag ganon. Ano? Hindi po tayo tumutulong para mag-manipulate, para mag-demand sa mga tao, para humingi ng kapalit sa mga tao. Hindi po. Pag tumulong tayo, tulong lang. Sabi sa kanya, tulong lang. Ano? Hindi po natin ugali nagmamanipulate.
Sabi ko na sa dalawa, extra mile. Extra mile. No? It's never crowded along the extra mile. It's never crowded along the extra mile. Hindi siya crowded. Diba? Principle ng extra mile, pag lumakad ka ng 1 mile, lumakad ka pa ng extra mile. Kasi hindi siya crowded kasi walang masyadong gumagawa. Very rare. Very few people walk the extra mile. Kaya hindi crowded. Ano? Very few people yung gumagawa nung kagaya nung ginawa ng Good Samaritan. Pinagaling niya, ginamot niya, binihisan niya, dinala sila kayo sa sasakyan niya, dinala niya sa inn. Ano? Tapos agad hindi gumagaling, nasa inn yun. Tapos pag mayroon, babalik pa siya doon, pag may extra paggastos, babayaran pa niya ulit yun. Sabi na sa dalawa, extra mile. Extra mile. No? Hindi siya crowded. And I tell you, pag lumalakad, marunong kang pinapractice mo yung extra mile, pinamuhay mo yung principle ng extra mile, mas maraming opportunities na papasok sa'yo. You know? Ako na-experience ko rin, marami na ako pinasukan ng trabaho. Pero dahil po, hindi naman sa pagmamalaki, pero just to give you an example, dahil po, pag may ginagawa tayo, ginagalingan natin, nag-extra mile tayo, ano, pwede tayong palitan. Pero yung papalit sa atin, kailangan 2-3 tao yung papalit sa'yo. Kasi nga, nag-extra mile. Kasi iba ka magtrabaho. Nakuha niya? Ano? Pag umalis ka doon sa work, yung sa pinanggalingan mong work, yung papalit sa'yo, kailangan ng 2-3 persons para magawa yung ginagawa mo. Ginagawa ng isang tao na. Kasi nga, iba ka magtrabaho. Maayos ka magtrabaho. Ano? Ako nagtrabaho ako na secretary sa college, ano, secretary ng dean. Yung dean, nasabihin lang niya, gawa ko ng ganitong letter. Ako na mag-iisip ng letter na nilalagay doon sa letter. Ano? Pag may pumalit sa akin, nung umalis ako doon, hirap siya na ano, siya pa mag-iisip ng gagawin letter, tapos isusulat niya yun, ibibigay nito sa secretary, gagawin ng secretary, magta-type lang. Pero sa akin doon, hindi niya kailangan mag-isip. Sabihin lang niya, ganito, gawin mo, magre-request tayo ng ganito. Tapos ako nabayaran mo gumawa ng letter. Kaya ko gawin yun. Hindi ko ako nagpamalaki. Pero ibig sabihin, nagkaroon sa parang tayo mag-extra mile. Nakuha po natin? Ano? Magandang principle po yung extra mile. And it nag-open po yun ng opportunity sa atin. Mas mabilis tayo mag-promote, mas mabilis tayo ma-increasean kasi nga marunong tayo mag-extra mile. Ano? So, paano maging good neighbor? Paano maging good neighbor? Diba? So, sabi ng Panginoon sa Hosea chapter 6 verse 6, sabi doon, "For I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offerings." Ano? So, Hosea pa lang sinabi na ng Lord. Sinabihan na yung priest, sinabihan na yung Levite. Unahin niyo yung tao. Unahin niyo yung mercy. Unahin niyo yung pagmamahal sa mga tao. Unahin yung pagtulong sa nangangailangan. Unahin yung pagtulong sa mga nanghihina, sa mga injured, sa mga may sakit. Bago yung ministry sa templo. Bago yung ministry ng burnt offerings. Bago yung ministry ng sacrifice. Unahin niyo yung mercy. Sabi sa mo, mercy. Mercy. Ano? Sabi dyan, a little bit of mercy makes the world less cold and more just. You know? Yung pagtulong, yung awa, yung compassion sa mga tao, tumutulong para yung mundo natin hindi masyadong malamig. Ano? Less cold. Maramdaman ng mga tao na meron pa palang ibalik natin yung faith in humanity. Ano? Na maniwala yung mga tao na meron pa rin love sa mundo. Buhay ang Diyos. Totoo ang Diyos. Nagmamahal ang Diyos. Nagpapakita ang Diyos. Ano? Tumutulong ang Diyos. Ibalik natin yung paniniwala ng mga tao doon. Na tayo yung gagamitin ni Lord para magparamdam sa mga tao na totoo si God. Nagmamahal si God. Buhay si God. Na kahit na tayo, tutulong tayo na tutulong. Walang kapalit, walang strings, ano, authentic. At maramdaman ng mga tao na mayroon pang handang tumayo para sa kanila, mayroong handang lumaban para sa kanila, mayroong handang magtanggol sa kanila. Yung may papansin sa kanila, hindi dahil may pera sila, hindi dahil may kaya sila, hindi dahil may posisyon sila, kahit nobody, may tutulong, may papansin, may mabibigyan ng attention. And even dito sa atin, gusto natin, we want to make people, yung mga nobody maging somebody.
You say amen? No? So, paano maging good neighbor? People first, equal treatment, extra mile. Kung saan maging good neighbor, tayo yung good neighbor. Hindi ka maghahanap ng neighbor na tutulungan, kundi ikaw yung magpapaka-neighbor. Ikaw yung magpapaka-kapwa. Ano? Iparamdam natin sa mga tao. Inuuna natin yung mga tao, equal treatment, walang favoritism, pantay-pantay, and then kaya natin mag-extra mile. Principle natin, extra mile. Sabi sa tabi mo, extra mile. No? Extra gastos, extra pagod, extra sakripisyo, extra oras para sa tao. Yes, say amen. No? Sige, tayo lahat. So, unahin natin yung importante yung ministry sa church, pero unahin natin yung people ministry. Unahin natin yung ministry sa mga tao. Let us pray. Lord, we just thank you, Panginoon, that you love us so much. Mahal na mahal mo kami. Namatay ka sa cross para sa amin. Sinakripisyo mo yung buhay mo para sa amin. Kinuha mo yung lahat ng pagod, lahat ng sakit, lahat ng suntok, lahat ng sugat. Kinuha mo para sa amin, para mapatawad mo kami. Para mapatawad kami sa aming mga kasalanan. Para malinis kami sa mga pagkakamali namin. Para maramdaman namin yung pagmamahal mo. Lord, kung paano ka nagsakripisyo, kung paano ka nagmahal, unconditionally, na hindi ka humahanap ng kapalit, hindi ka naghihintay na maging mabuti kami, maging mabait kami, tsaka ka lang mamamatay sa cross. Your love is unconditional. Kung paano mo kami minahal, Lord God, we pray, bawat isa po sa amin, gamitin mo kami to love other people like you have loved us. Na magsakripisyo din kami kung paano ka nagsakripisyo sa amin. Na kami rin, Lord God, willing to sacrifice our time, our effort, our resources, even for other people. Use us, Lord, to win souls. Use us, Lord, to disciple people. Use us, Lord, to advance your kingdom. Use us, Lord, to love people. Punuin mo kami, Panginoon, ng pag-ibig mo. Punuin mo kami ng Holy Spirit mo. Punuin mo kami, Lord God, ng presence mo. So that when we meet people, when people encounter us, mararanasan po nila si Jesus. Maririnig nila si Jesus na nagsasalita sa amin. Mararanasan nila, Lord God, yung yakap mo para sa kanila. Yung concern mo para sa kanila. Use us, Lord. Send us for other people. Thank you, Lord God, sa inyong love. Thank you, Lord, sa magandang plano mo sa buhay namin. Thank you, Lord, sa blessings mo, sa provisions mo. Thank you, Lord, sa protection. Thank you, Lord, sa magandang plano mo sa aming family. Even, Lord, sa 2026, we know, we believe, patuloy pa namin mararanasan yung more blessings, more favor from you. Mararanasan namin, Panginoon, more miracles, more healings, Lord God, for 2026. Mararanasan namin, Panginoon, even for our families, Lord God, your blessings and your favor will be upon us sa 2026. Thank you, Lord God. We believe this, we declare this, Panginoon. And we bring you back all glory, all honor, all praises. We love you. We pray and declare this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Sige, palakpakan natin si Lord.